Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil nga ngayon ay Semana Santa, ay minarapat naming bisitahin ang ilang simbahan. At yan ay pangunahin ng tinutungo ng mga tao ngayon, lalo na yung malalaking simbahan. Dito sa Metro Manila, pati na sa mga karatig na lugar, ay hugos yung mga tao. At mamaya mga kabombo, meron din tayong itatampok pa na isang lugar malapit din sa Metro Manila. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, alamin natin kung papaano nga ba ang kanilang mga aktibidad ngayong panahon ng Semana Santa, partikular na ngayong Huwebes Santo hanggang pagsapit na rin ng Pasko ng Pagkabuhay. Kilalanin ang kasaysayang dala at mga himala umano dyan sa San Lazaro Church at yan ay sa pamamagitan ng special report ni Bombo John Flores. Saksinan ng iba't ibang anyo ng pagbabago, kumakalinga sa pusong tumatangis. Kilala pa ba natin ngayon ang dambana ni San Lazaro? Ngayon lang, sa'yo lang. Oh, St. Lazaro Chapel. San Lazaro. Hindi, ang alam ko lang San Lazaro dito. Kasi dito lang naman ako sa area na ito, kaya hindi ko alam. Pero naririnig ko yun. Kaya kami magpapacheck up kami sa San Lazaro. Ano ba? San Lazaro kita dito. Sa daming simbahan sa Pilipinas, iisa lamang ang pinangalan kay San Lazaro. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila sa compound ng Department of Health, kung saan makikita ang 200 ruins sa dambana ng simbahan. Itinatag noong 1577 ni Fray Juan Clemente bilang isang klinika at noong 1578 ginawa itong ospital para sa mga may ketong at iba pang karamdaman na nooy tinawag ring Hospital de Naturales sa panahon ng mga Kastila. Kalaunan ay inilipat ang ospital noong 1784 sa kasalukuyang lugar sa Hacienda Mehalige, na ngayon ay kilala nating San Lazaro Hospital. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa Diyos dahil itong kapilya at kami ay napabilang sa Pilgrim Churches ng Archdiocese of Manila. Isa siguro sa mga pinakalayunin kung bakit kami ay napili dahil itong chapel ng San Lazaro, ito ay sentro kung saan yung mga hospitals ay dito nakapaligid eh. O nandito yung San Lazaro Chapel o San Lazaro Hospital o si Reyes Hospital and Familia Hospital. At siguro isa pa sa mga layunin o reason ay yung kasaysayan din ng San Lazaro Hospital na it was founded 1577 to cater those who suffer in leprosy. No? Kaya't ganun na lamang ang panalangin ni Julieto Biasayo na 12 taon ng deboto ni San Lazaro, kung saan naipanalangin sa Diyos ang pagbibigay muli ng panibagong buhay. Sa akin po, kaya po ako naging deboto ni San Lazaro dahil nung ako'y nagtatrabaho pa, nabaldado po ako dahil sa spinal injury na hindi po ako makalakad. 4 months po ako na hindi makalakad. Dahil po doon, kahit na hindi ako makalakad, pinipilit ko po ang pumunta sa simbahan. Malapit na ang pista ni San Lazaro noon. At sabi ko, sana tulungan niya ako ni San Lazaro, humiling kay Lord ng kagalingan. At totoo nga po, dati hindi ako makatayo rin, kung hindi ako inalalayan, hanggang sa sumapit po yung talagang kapistan ni San Lazaro. Sa prosesyon po, ayaw nila kang papayagan na pumunta, pero naglakad pa rin ako at ako'y namangha. Nakalakad po ako ng malayo. Nagawa ko yon. At saka, kinabukasan po, hindi na po gaya ng dati na hirap ako maglakad at saka nakatayo. So, na-feel ko po yung blessing. Kasi nga habang kami ay naglalakad, nagpo-position, yun po ang hinihiling ko sa kanya. At saka, hanggang sa normal na po akong nakalakad.
Maraming taon nagsilbing nurse si Juliet na siyang nagbigay daan para maitawid ang pagbibigay ng magandang buhay sa kanyang 3 anak. Sa awa ng Diyos, sa pamamagitan din ng panalangin ko na habang ako ay tinetherapy doon sa Jose Reyes. Sa pamamagitan ni San Lazaro, hinihiling ko kay Lord na kung ano man ang kahihinatnan ko, kung ako'y kukunin na ni Lord, ay magaan ko pong tatanggapin. Bigyan niya ako ng yung readiness na tumanggap ng ganoon. At tunay nga po, nung bago ako mawalan ng malay tao, ang nasabi ko lang, kung ako ay kukunin na niya, hindi po ako made-decline, kundi tatanggapin ko. Para kay Reverend Father Belludo, isa sa mga mahalagang perspektibo ngayong Semana Santa ay ang pabanalin ang bawat tao. Pinakamahalagang perspektibo para sa mga tao, lalo itong panahon ng Semana Santa, ay gustong tayo ng Diyos ay pabanalin. Isa lang sa mga layunin ng Diyos kung bakit nilikha niya ang tao in order to be holy. Kaya itong Semana Santa isang panyaya ng Diyos na sana ang tao ay tumugon sa kanyang panawagan dahil we are only identified as a children of God when we live in holiness. Mahigit 300 taon na matapos itong itayo, patuloy pa rin itong dinadayo para sa mga libo-libong mga debotong humihingi ng dasal at mga nagpapasalamat. Na huwag nating kalimutan na magdasal, huwag nating kalimutan na magpuri sa Diyos dahil ang tanging kapahingahan lamang natin is to encounter the Lord. Yung matagpuan natin sa Jesucristo sa buhay natin dahil if we remove the Lord, if we remove Christ in our midst, everything will collapse. Kung sakali naman na ako ay papalarin at bigyan niya pa na isang pagkakataon, sabi ko po na ilalaan ko ang aking panahon at debosyon. Ngayong Huwebes Santo, naway magbigay ito ng kaakibat na paalala sa bawat Pilipino na pagnilayan at pag-aalaga dahil ika nga nila hindi patay ang sibilisasyon ng kasaysayan. Sa mga panahon nais nating maglakbay o kilalanin ang ating pinanggalingan o naghahanap lamang ng lugar kung saan may handang makinig sa ating pagdadalamhati, dayuhin natin ang dambana ni San Lazaro, isang kaibigan na bahagi na ng ating kasaysayan. At ito yung siguro sa mga dapat palatandaan ng mga Katoliko na itong panahon ng Semana Santa ay yung tanda na sana ay seryosohin natin yung pagdiriwang ng Eucharistia, lalo na itong darating na mga pagdiriwang, itong Triduum, the Last Supper, the Veneration of the Cross, and the Easter Vigil. Mula rito sa St. Lazarus Chapel, Maynila, ako si Bombo John Flores, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!